Ito ang Hacienda Isabel II ng Don P. Esteban Street, Barangay Imelda Valley 2, Palayan City, Nueva Ecija. Pagbukas ng kanilang gate, makikita nyo na agad ang kanilang dalawang kasa at ang kanilang restaurant. At sa bandang kanan nyo naman matatagpuan ang kanilang mga kasitas. Ito ay isang air-conditioned room, A-frame cabin na kayang umakomodate ng hanggang 4 na persons. May sarili na rin itong toilet sa loob, pero nakaseparate yung common shower room. Ito yon, yung parang malaking bahay na yan. Yan yung common shower room ng 4 na kasita nila. Tapos, eto naman ang Casa Laureta, yung nasa gitna ang kanilang restaurant, at Casa Reynaldo naman yung nasa kaliwa. Yung daan na yan ang papunta sa kanilang swimming pool. Andyan din ang view deck at andyan din ang dorm type na room. At itong area naman na to ang kanilang mini soccer field. At sa Casa Laureta nga malapit ang kanilang playground para sa mga bata at ang kanilang basketball court. At dyan din sa area na yan makikita yung mga mountain bike nila na pwede nyong i-rent. At pagkatapos punta na nga tayo sa casa kung saan kami nag-stay. Ito ang Casa Laureta. Meron siyang table and chairs pang kapihan at kainan. Pagbukas mo ng pinto, bubungad sa iyo ang queen size na bed. Meron siyang electric fan, toiletries sa mga occupancy at 2 bath towel. May maliit na sink, aircon, at maliit din na salamin. At yung brown door naman ang kanilang CR. May naka-ready na dyang tissue roll, maliit na trash can, meron din siyang exhaust fan, ilaw, syempre yung toilet, meron din siyang brush, at saka syempre meron ding bidet. Kaya okay yung CR nila. At malapit sa aircon ang kanilang connecting door papunta sa kanilang restaurant. Meron ding telepono sa mga kailangan mo. Yan ang itsura pagka binukas mo. Yan din ang daan papunta sa common shower area. May maliit din na rep na pwede nyong magamit na merong lamang 2 bottled water. At sa baba niyan, cabinet na pwede nyong paglagyan ng bag or sapatos. Tabi ng rep ang kanilang bathrobe para sa mga occupancy. At kapag hinawi mo ang kortina, yan ang magiging view mo. Yung kanilang restaurant, makikita mo rin yung Casa Reynaldo at pati na rin yung daan papunta sa swimming pool at view deck nila. At sa bandang kaliwa mo naman, ito naman ang magiging view mo. Yung gazebo, yung basketball court, saka yung playground. At ito naman ang pinakamagandang view sa lahat. Pagbukas mo naman ng curtain mo sa harapan, yan naman ang magiging view mo. Ganyan siya kapag umaga. At sa hapon naman, ganito ang itsura niya. Mas maganda. At kinuhanan ko rin pala yung likod ng Casa Laureta. Ayan siya. At karugtong niyan, yung nasa gitna na yan ang kanilang restaurant. At ayan ang Casa Reynaldo. Ito nga pala ang itsura ng common shower room ng Casa Laureta at Casa Reynaldo. Sa likod lang ito ng restaurant nila. 10 to 15 steps away lang siya kung manggagaling ka sa dalawang kasa. May curtain, bathtub, hot and cold na shower, mga sabitan ng tuwalya at damit mo. Tapos yung lababo niya meron na rin dong salamin. Tapos, ito naman ang itsura ng loob ng kanilang restaurant. 20 to 30 packs ang kayang i-accommodate ng loob ng kanilang restaurant. At ito naman yung menu nila at pati yung mga presyo. Pakipost nyo na lang ulit kung gusto nyong makita. Pwede dyan nyo nakainin, pwede din namang ipa-deliver nyo na lang dun sa room nyo. At ayan naman yung swimming pool nila. Meron silang pang adult at yung isa naman doon, yan yung pang kids. Nasa rules nga pala nila na kailangan daw naka-proper attire ka pag maliligo ka dyan sa swimming pool nila. Tapos, eto naman yung view dyan sa may swimming pool area nila. Kinuhanan ko siya ng paikot para mas ma-appreciate nyo. Tapos, eto naman yung dorm type na room. Pero hindi ko na pinasok at bawal. Nakasarado. Tapos, sa hagdan na yan, paakyat ang view deck. Eto ang makikita mo kapag umakyat ka dun sa may hagdan na yon. Hindi nga pala pet-friendly ang hacienda na to. Bawal din magdala ng mga pagkain dahil meron silang restaurant. Tapos, wala rin palang kasamang wifi yung mga room. Pero, malakas naman ang signal ng Smart, Globe, saka yung dito na SIM. And strictly for reservation sila. At 50% ang kanilang down payment kung magpapareserve ka ng kwarto nila.
via GCash or bank transfer. At para naman sa tanong nyo na kung magkano ba ang mga room rates nila at kung ilan ang kakasya sa bawat kwarto, eto na po, paki-post nyo na lang kung gusto nyo pong makita. Salamat ulit sa time. Hanggang dito na lang. Bye for now.